Magandang hapon po. Nandito tayo para pagnilaya ng Lucas chapter 13 verses 1 to 9. Nakarinig na ba kayo ng mga kwento ng mga mabubuting tao, nagsisilbi sa simbahan, matuwid ang buhay, na namatay? Nahirapan pa nga iba. Yung nagkaroon ng sakit ng cancer, yung iba na aksidente, meron akong kilala, nagsoserve sa simbahan, tapos nasagasaan yung anak. May mga kwento kayo narinig na ganun. Pero meron din tayong mga kwento narinig na isang adik, napatay. Anong kadalasan na reaksyon natin? Ay nako, salot sa amin yan, buti na lang. O kaya, isang akit bahay, nahuli, ay buti nga sa kanya. May mga ganun, ano? So, sa panahon natin, ang kamatayan ay hindi katapusan. Pinangakuan tayo ng Panginoong Hesus na merong buhay na walang hanggan dahil sa Kanya. Pero nung panahon ng Biblia, ang paniwala nila kasi, ang kamatayan ay nakaugnay sa kasalanan. Pagka ikaw ay sobrang makasalanan, mamamatay ka. Pero ano hinihisa atin ng ating Panginoon dito sa binasa natin? Yung pagsisisi. Tapos, kailangan sa pagsisisi mo, dapat magbagong buhay tayo. Yun ang hinihisa atin. Paano ba itong pagbabagong buhay na ito? Lagi natin pinag-iisipan, paano ba yung pagbabagong buhay na? Pagsisisi, pagbabagong buhay. Lagi natin sa konteksto sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, at sa ating gawa. Paano ba yan? Paano ba tayo mag-isip? Kunyari may mga bagong gamit yung kapitbahay natin. Naiinggit ba tayo? Nako, isang araw mapapasa akin yan kung ano meron. So anong kasalanan yon? Commandment 10, di ba? Na pag nanasa sa hindi mo pag-aari. Nakita mo yung asawa ng kapitbahay mo. Kung magsuot ng damit, kakarampot. Nako, isang araw makakatikim ka. Nasa isip mo pa lang, nangangalunya ka na. O kaya, nakakita tayo ng isang babae at lalaki na magkasama. Ginawa na natin ang storya, nako, may relasyon yung dalawa, pareho pa namang may asawa, kahit na hindi naman natin sigurado kung ganun. False witness, di ba? Sa isip pa lang natin yun. Paano sa gawa natin? Pagka tayo ba nagtuturo sa ating mga anak ng kabutihan, ng pagpapatawad. Tapos ito, napakamalupit natin. Nakikita ng anak natin na sinasaktan natin asawa natin. Nakikita ng anak natin na pinapalo sila na hindi naman dapat ganun katindi. Mabuti ba tayong witness sa ating mga kilos? Sa ating kilos, sa ating trabaho, o kung nasaan man tayo, meron ba tayong mga ginagawa na hindi kaaya-aya o hindi kalugod-lugod sa patingin ng Diyos? Gaya na kunyari, may kinukuha tayo na hindi atin. O kaya, sinasadya natin makasakit ng tao. Pagka tayo naglalaro ng basketball, tennis, o kung ano man laro ginagawa natin. Sa ating kilos naman yan. So, tapos na tayo sa pag-iisip, saka sa kilos. Sa pananalita. Ito gusto kong bigyan ng konting din ito. Kasi, mas madalas, mas marami tayong kasalanan na nagagawa dahil sa komunikasyon. Ang komunikasyon daw, sa buong proseso ng komunikasyon, mas marami o 50% ng ating komunikasyon ay non-verbal. Ibig sabihin, hindi kailangan ng salita para makipag-communicate. Kunyari, tinanong ka, asan yung ballpen ko? Paggamit niya, gagamitin ko, kinuha mo, hindi mo sinuli. Nasaan ba? Non-verbal. O kaya habang kinakausap ka ng boss, yung boss mo, kung saan tumitingin, hindi interesado. So, non-verbal yon. Sabi ng pag-aaral, hindi ko alam eksaktong percentage, pero mga 10% lang daw yung verbal communication. Yung gusto natin sabihin, nasasabi natin, 10% lang. Ay, ano yung natitirang mga 30%? Ito yung the manner how you say it. Kung paano mo sinasabi
ang gusto mo sabihin? Mapagpaimbabaw ka ba sa iyong pananalita? Ibig sabihin, tingin mo mas marunong ka sa iba, mas magaling ka, dahil may posisyon ka, kung magsalita ka, mapagpaimbabaw ka. Mag-uutos ka lang, nakasigaw ka. Meron ka lang namang gustong makuha, pero nakasigaw ka. Hindi natin nakikita at ito hinihingi sa atin ng Panginoon. Tingin niyo ba, mas makasalanan sila kaysa sa inyo? Sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, sa ating paggawa. Tingin natin mas mataas tayo kaysa sa kanila. Ayun, kagaya sa binasa natin kanina, ano sinabi? Namatay sila, nag-aalay. Ibig sabihin, makasalanan sila, yun ang sinasabi nila, di ba? Tingin ba natin mas makasalanan sila kaysa sa atin pagka tayo kaharap nila? Hindi natin alam ang relasyon ng ibang tao sa ating Panginoon. Sana bigyan natin ng respeto sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Hindi lang respeto, kundi pagbabagong loob, pagsisisi kung ano man yung ginagawa natin mali. Baguhin natin ang pananaw natin kung paano tayo mag-isip, paano tayo magsalita, paano tayo kumilos. Yun ang hinihingi sa atin kasi alam naman natin, ang Diyos natin mapagpatawad. Kita mo, sabi niya, putulin yung puno ng igos na yan. Wala namang bunga yan eh. Pero sabi ng tagapangasiwa, sino yung tagapangasiwa na to? Si Jesus. Siya ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Sabi niya ng 3 taon. Lalagyan ko ng fertilizer yan, didiligan ko yan. Tapos pagtapos ng 3 taon, at hindi na mo ngayon, tsaka natin putulin. Kasi sabi ng may-ari, putulin din. Ang Panginoon nating Jesus ang nagbibigay sa atin ng second chance. Ito ngayon, 2022 ako gumaling. So ano na ngayon? 3, 24, 25. 3 taon na. Ito na ba yun? Ito na ba yung sinasabi na hindi ako naging mabunga, so kailangan ng putulin? Ngayon pa na alam natin, alam ko, na meron na naman akong pinagdadaanan. Ito na ba yun? Sana hindi, no? Sana bigyan pa ako ng pagkakataon na magbago. Kasi lahat tayo, alam nyo, kahit na nagbabago na kayo, meron pa rin. Kasi lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo makasalanan. So, subukan nating magsisi at magbagong loob. Okay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tapusin po natin sa pagbigay papuri sa ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And as for Mama Mary's intercession, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and there for our death. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po.